Magandang buhay sa inyo mga ka-okay at sa mga kaibigan kong coaches, players at sa mga gustong matutong maglaro ng softball at baseball. Ngayon gusto ko nang ituloy yung ating batting lesson. Kasi nung una, sa lesson number 1 ay binigyan ko lang kayo ng observation about sa aming mga batting practice. Ngayon ay simulan natin yung formal na pagtuturo sa batting. Alam nyo ba ang batting ay isa sa importante at napakagandang skill sa paglalaro ng softball at baseball. Pag magaling kang pumalo, madali kang mapapansin ng tao. Kahit hindi malakas yung team mo at hindi kayo mag-champion, pero may selection, madali kang mapipili kasi magaling kang pumalo. Kitang-kita, tandang-tanda ka kasi sa galing mong pumalo. At saka alam nyo ba, napaka-memorable ng isang player ng softball o baseball pag siya ay magaling pumalo kasi kilalang kilala ka. Kahit saan makarating, alam na alam ang pangalan mo kasi magaling kang pumalo. At saka ikaw mismo, matanda ka na, maikukwento mo pa yung magaganda mong palo, yung malalakas mong mga palo, yung mga over the backwood mong palo. Ayun. Kaya talagang pagbutihin natin ang ating skill sa pagpalo. At ngayon ay gusto kong simulan yung ating lesson sa pagpalo sa tamang form, yung forma sa pagpalo. Ayun. So, yun, simulan natin sa form. Sa pagtuturo ng tamang form, ay meron akong tatlong bagay na isi-share sa inyo. Unang-unang tatlong bagay. Unang-una, tama ba yung balanse mo? Ayun. Yun ang unang-una kasi pag hindi ayos ang balanse mo, hindi maayos yung contact mo sa bola. Masisira yung timing mo kapag hindi ayos ang balanse mo. At hindi mo rin maibibigay ng gusto yung puwersa mo kasi out of balance ka. Pangalawa, relax ba yung mga muscle mo? Yung mga muscles mo ay relax ba? Yun ang isang dapat basihan. Kaya dahil pag hindi relax ang mga muscles mo, mahihirapan kang ibuhos ng gusto yung lakas, di ba? Kaya kailangan yan ay relax. Kasi pag hindi yan relax, nanggigigil ka, ay tiyak, stiff o pigil yung mga galaw mo. Kaya napaka-importante na kailangan relax lang ang iyong mga muscles. Ayun, di ba? Kahit nga susuntok ang ganun susuntok at nakatigas ang ano mo. Pag tama, mabagal, di ba? Pero pag relax yan, makikita mo, pag sumuntok ka, relax yan, mas mabilis. Pag mas mabilis, mas malakas. Pag mas mabilis ang bat mo, mas malakas ang tama. Diba? Mas malakas ang puwersa. Ayun. At yung pangatlo, yun yung komportable ka ba sa iyong posisyon. Ayun ang isang dapat nating basihan sa tamang form. Kasi pag hindi ka komportable, paano mai-execute ng maayos yung pagpalo kapag hindi ka komportable? Kaya importante na kailangan komportable ka. So, yun ang unang-unang tatlong bagay na pagbabasehan natin ng tamang forma sa pagpalo. Di ba? Tamang posisyon. Ano yun? Tama ba yung balanse mo? Relax ba yung mga muscles mo? At komportable ka ba sa iyong pwesto, sa iyong posisyon? Ayun. Meron ako ngayon sa inyong ipapakita ng mga pictures ng mga medyo hindi magandang posisyon o forma sa pagpalo. Kayo ngayon pwede nyong gawin, i-check nyo sa inyong sarili at pwede nyong i-evaluate kung tama ba o umaayong ba o hindi ba sumasalungat dun sa ating sa sinabi kong tatlo, yung tamang balanse, kailangan relax ang muscles mo at saka komportable ka. Ayun, tingnan nyo mabuti, pag-aralan nyo mabuti Ayun, naobserbahan nyo yung mga pictures, di ba? Sa position pa lang, sa forma pa lang, ay kitang-kita nyo na hindi balanse, hindi komportable. Kasi ano mapapansin nyo? Overstride, naka-overstride. Tapos yung paa, parang si McDonald. Tapos nakita mo, nakabaluktot yung katawan na ganun. Meron ka rin nakita, mali yung grip. Nakita nyo yung grip, nakaganyan. Nakaganito yung grip. Ayun. Kitang-kita natin yung mga hindi komportableng posisyon na maaring yun na maging dahilan kaya hindi nila na maipalo ng maayos yung bola. Diba? Hindi nila maipalo ng level kasi hindi tama yung pwestuhan nila. Ayun, ngayon ay
gusto ko nga i-demonstrate sa inyo yung tamang pagtuturo ng tamang form at tamang pwesto para mas relax, mas komportable at mas balanse. Okay, ngayon pag-usapan natin yung tamang form sa pagpalo at ang sisimulan natin yung from head to foot. Yung forma na ituturo ko sa inyo ay yung tama, yung basic form, hindi yung formang kung ano-ano, namimilipit ka dyan, para katuloy kabang-kaba, ayan, pagalaw-galaw, nakakasira ng concentration. Kailangan relax ka lang, Kumbaga sa track and field, kailangan tama yung start mo. At yun yung kailangan matutunan natin ng tamang forma. Ayan. So, una sa ulo, kailangan ang ulo natin, nakabaling doon sa batter, ay sa pitcher. Ayan. Kasi, bakit? Kasi para yung mata natin, diretso rin. Hindi pwedeng nakaganyan din yung ulo, tapos nakaganyan lang yung ulo, tapos yung mata natin nakasulimpat na nakatingin sa pitcher. Kailangan diretso talaga para diretso na nakatingin yung ating mata sa panggagalingan ng bola o sa pitcher. Ayan. So, ayun yun ang head. Ngayon, yung sa shoulder natin, ay sa pasimula ay hindi tayo gaganyan agad. O nakaganyan kagad. Kailangan simple lang. Ayan lang. Relax lang. Ayan lang tayo. Ayan. So, yun lang tamang forma natin. At sa grip, makikita nyo yung mga iba, ganito ang grip. Mali yan. Tingnan nyo, pag ganyan ang grip. Okay, ano napansin nyo? Nakabaluktot yung braso ko rito. Nakabaluktot kasi nakaganyan yung grip. Ayan. Kaya dapat itama natin. Kailangan yung pangkatok natin magkakatapat. Middle joints in line. Ayan. Ayan, nakita nyo. Sabat. Ayan. Yun ang pan-check. Ayun. Para mas establish yung ating mga braso pagpapalo. Ayan. Ayun, yun ang isang dapat nating tandaan. Okay? At sa posisyon, tingnan nyo mabuti. Ayan. Nakalagay yung bat dyan. Itataas lang ng konti, bahagya. Nakita nyo yung kamay? Between ears and shoulder lang. Ayan. Yan lang. Hindi super taas na ganun. Hindi rin sobrang mabang ganyan. Kailangan dito lang. At saka yung layo, kung mapapansin nyo, 6 to 8 inches lang away from the shoulder. Ayan lang Okay. At kung nakapwesto ka ng ganyan, minsan yung iba nakaganyan yung siko. Ano mangyayari? Pag ayan ka agad, merong movement. Samantalang kung nakaganito ka, relax position, kung anong pagkakahawak mo sa bat, nandyan yan, saan maglaland yung siko? Yun lang ang tamang position. Iaangat lang natin yan. Ito yung komportableng position lang. Ayun. So, ayun yung upper body. At ngayon pupunta tayo sa lower body. Ayun, natapos tayo dun sa upper body, sa tamang form, upper body. Ngayon ay pupunta tayo dun sa bewang, sa legs, at saka sa paa. Yung tamang form. Kasi, alam nyo, makakita kayo, merong nakaganon, nakaganyang pwesto, Ang hirap niyan, hindi ka komportable dyan, Meron namang overstride. Nakita nyo, nakaganyan pa yung paa, tapos overstride. Overstride. Saan ka kukuha ng puwersa dito? Sa katawan lang at saka sa braso. Mahirap ka nang kumuha ng puwersa dito sa ating balakang at sa legs. Mahirap na. Ayun. Kaya ito, medyo negative to Hindi tama itong pwesto na to. Overstride. Ayan, tsaka nakakangawit Ayun. Kita nyo, okay? So, ngayon, ano ba yung tamang pwestuhan lang? Simpleng-simple lang. Tingnan nyo sa side. Ayan lang yung pwesto. I-bend nyo lang yung hips nyo. Ayan. Straight pa rin yung katawan, Straight yung katawan. Ayan. Slightly bend your knees. Okay. Taas yung bat. Hindi nakaganon, Hindi rin nakaganyan. Simple lang. Okay. Ayan lang, Napakasimple. Nakatingin sa pitcher. Ayan lang. Okay. Sa harap. Tingnan natin. Nakita nyo yung paano? Ito lang, yung simple lang yung paa natin para hindi ma-overstride. Ayan ang jump. Kung saan bumagsak, ayun na yung athletic stance. Bend. Slightly bend your knees. Kay taas. Ayan. Hindi nakaganon Okay, pag ganito tayo, tingnan nyo, ang mangyayari gaganon. Okay?
O kaya nakakumang. So dapat kung saan lang tamang grip, tamang pwesto, iangat lang, ayan lang. So para mas komportable yung ating posisyon, mas balanse, mas relax, at mas komportable. Ayan ang tamang form. Ayun, yan yung form ng ating hips, legs, and foot. Ayun, naipakita ko na sa inyo yung tamang form from head to foot. Ayun, kung mayroong kulang, idagdag nyo na lang. At ngayon, ito pa yung mga dapat nating i-consider sa form. Yung starting form ng ating mind, at ng ating damdamin. Kailangan, importante yun kasi kasama yun sa form. So ano ba yung isip natin? Ano yung gagawin natin? Kailangan kalimutan mo lahat ng mga nangyari, yung mga strikeout ka, yung mga na-out ka, kalimutan mo yun. This is a new day, a new experience. Kaya focus ka kung ano nga gagawin mo ngayon, yun doon ka. Kaya tsaka positibo ang isip mo. At just empty your mind. Focus. Mag-focus ka lang, nakatingin ka lang. Kailangan relax ka lang na nakatingin sa pitcher, naghihintay. Huwag kang mainip, just wait for the ball. Huwag kang mag-isip ng negatibong bagay. At pangalawa, yung damdamin mo, ang fear ay very natural sa lahat ng tao. Lalo na kapag pumapalo, nasa batter's box. Pero, kaya nga, simula mo ng pag-aaralan na labanan ang takot. Ayun, di ba? Hindi pa pwedeng na meron kang fear, papabayaan mo na lang. Kailangan matuto kang lumaban. Kailangan matuto kang i-manage mo yung emotional condition mo habang nasa batter's box ka. Kaya aralin mo na paano mapagtagumpayan yung takot. Ayun. So, yun ang mga tips natin na dapat yung tandaan sa tamang form sa pagpalo. Sa tamang form sa pagpalo, hindi lamang yung katawan, kundi yung isip at damdamin. Kailangan iporma mo rin ng maayos. Ayun. At sana'y meron kayong natutunan. Salamat sa inyong panunood. At lagi kong sasabihin na i-share po natin yung ating mga videos na napapanood kung meron kayong natutunan. At subscribe nyo ako sa aking YouTube channel. Ayun, muli po, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon.